Alright mga kabirada, dito na naman tayo at ating pag-usapan itong mga quote na kinukuha nitong si Marcos Jr. na mismo siya ay tinamaan dahil sa kanyang mga pinagsasabi at pinaggagawa ngayon. Ito, ating kumintuhan itong mga sayings niya. So, ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. Grabe. Ang sabi niya, kung ang tao daw ay walang ginagawa at walang ginagawang hakbang sa mga taong gumagawa ng kasamaan o hindi niya sinasawata, ito'y hindi mabuting tao. Sinong tinamaan? Hindi ba siya? Bakit ko nasabi yun? Itong pinagagawa ng kanyang mga kasamahan sa gobyerno, lalong-lalo na itong pinsan niya na Speaker of the House, maraming ginagawang kabalbalan. Ang Speaker of the House ang hawak ng budget. May hawak ng budget ng buong Pilipinas. Marami ang ginagawang kabalbalan. Gumagawa ng mga hearing, tumitira sa mga Duterte para lamang sa political ambition. May hearing na walang katuturan, na kahit wala na sa tinatawag nating rason, ay pinagpilitan pa rin. Kagaya ng kaso ni BP Sara doon sa note of disallowance, na hindi naman nila trabaho ang mag-imbestiga kung may ginagawang hindi maganda or hindi align ang mga budget ng OBP. Dapat ang mag-imbestiga niyan walang iba kung hindi ang COA. Bakit ginagawa pa rin nila ang pag-imbestiga at paghihiring tungkol sa confidential funds? Hindi trabaho yan ng Kongreso, di ba? Lahat ng pinaggagawa ng mga kongresista, lalo na dyan sa Tuadcom, ay wala na sa hulog. Bakit hindi sinasawata ni Bongbong Marcos? Hanggang sa may nag-file ng impeachment. Sinasabi pa nga ni Bongbong na ayaw niya. Ayaw raw niya ipa-impeach itong si Vice President Sara. Bakit? Sinunod ba siya ng speaker? Hindi ba may nakahain ng impeachment? 3 pa nga ito. Kung sinawata talaga ito ni Bongbong Marcos or pinigilan niya ang kanyang pinsan, bakit nagkaroon ng ganong pangyayari? Tungkol naman sa PhilHealth, na klarong-klaro na malaki ang tulong nito sa mga membro nito. Bakit pinabayaan niya na walang budget ngayong taong 2025 ang PhilHealth? Alam nyo ba mga kabirada, may kapitbahay akong na ospital. Walang-wala sila, walang pera, mahirap. Alam nyo ba kung ano ang sinasabi nila at problema nila ngayon? Dahil
hindi daw ang hospital wala daw PhilHealth na ngayon. Hindi daw magbabayad ang PhilHealth ngayon. Yun ang pinakamalaking problema nila dahil buti na lang sana kung may PhilHealth pa kasi maibsan ang kanilang mga gastusin sa ospital. O di ba? Paano na ngayon? Walang PhilHealth ngayong taon na ito? Paano itong mga nagbabayad buwan-buwan? Itong nag-contribute. Patuloy pa rin ang contribution. Pero pag magkasakit ka, walang PhilHealth na magbabayad. Hindi ba kalokohan ito? May ginagawa ba si Bongbong Marcos dyan? Tinamaan siya sa kanyang lintik na mga sinasabi, kapag ikaw ay hindi kumikilos or gumawa ng hakbang para mapigilan ang kasamaan, ikaw ay hindi mabuting tao. O sino ngayon ang hindi mabuting tao? Hindi ba siya? Na siya naman mismo talaga, siya ang pinakaunang gagawa ng hakbang para mapigilan ang kasamaan na ginagawa ng kanyang pinsang na speaker? Ipatuloy natin. He is not a good man who without a protest allows wrong to be committed in his name. Ang lakas po ng palakpak, ano po? Opo. At napakasarap pakinggan. Nako. Sa wika umano ni John Stuart Mill, Kay John Stuart Mill pala yung kinukot niya. Quote ng quote, pero hindi niya sinasapuso ang kanyang mga pinagsasabi. Itong presidente na ito ang pinakawalang silbi sa history ng bansa. Alam niyo bang sino ang pinakamakapangyarihan ngayon? Si Speaker Romualdez. Hawak sa liig. Ewan ko kung anong dahilan kung bakit niya hindi ito niya masabihan itong si Romualdez. Baka may sikreto silang dahilan kung bakit niya hindi mapigil-pigilan itong si Martin Romualdez. Hinahawakan siya sa liig eh. isang dating mambabatas ng United Kingdom at isa ring English philosopher sa wikang Filipino. Huwag mong isipin na hindi ka makakasakit kung hindi ka makikialam. Dapat makialam ka, Bongbong Marcos, dahil ikaw ang presidente namin. At manahimik na lamang. Sino ang nanahimik? Hindi ba siya? Ito yung quote niya na pinagsasabi dyan sa zona na yan. Nagtatagumpay ang mga masasama Nagtatagumpay talaga ng dahil sa kanya. dahil walang ginagawa ang mga mabubuti. Dahil hindi ka gumagawa ng mabuti, ikaw ay masama. Ikaw ang tinamaan ng inyong pinagsasabi dyan. Hindi ka mabuting tao kung hindi ka nagpapahayag ng pagtutol. Bakit? Tumututol ka ba sa iyong pinsan? Sa mga ginagawa ngayon? Ng pag-align ng mga budget sa pamahalaan natin? Sa mga department? May ginagawa ka ba? Bito kibito ka pa raw. Sabi pa na ibibito. Lukuhin mo ang lilang mo. At hinahayaan mo lang na Hinayaan mo lang talaga. mangyari ang masama. Sino ang nagpabaya? Hinahayaan mo lang ang ginagawa ng mga alipores ng iyong pinsan. May presidente pa ba ngayon? Parang wala eh. Si Martin lahat. Naalala nyo ba mga kabirada na itong DepEd Secretary ngayon na umalili doon kay Vice President Sara? Doon humingi ng budget kay Martin Romualdez. Samantalang nandun si Bongbong Marcos sa tabi. Diba? Sabi ni yung sekretary ng DepEd,
Sana naman ay dagdagan pa ng budget ng DepEd, Mr. Speaker. O bakit ang Speaker ang kinausap? Na nandyan man mismo ang Presidente. Sino ba ang Presidente ngayon? Si Martin Romualdez? Di ba mapaghalataan natin na talagang alam ng DepEd Secretary na si Martin talaga ang hawak ng budget, hindi si Bongbong. Ang kapal na talaga ng mukha nitong si Romualdez. Sa wika po naman namin, kapag kayo, ang nagbibigay ng dahilan at pagkakataon, Sino ang nagbibigay ng dahilan at pagkakataon ngayon? Sino ang naglagay dyan kay Martin Romualdez? Kapag ayaw mong yan ang magiging speaker, hindi yan magiging speaker. Diba? Dahil pinsan mo yan, siguradong ikaw ang may pakana kung bakit andyan sa pwesto na yan yung pinsan mo. Hindi ba totoo? Walang magagawa ang speaker kapag presidente ang magsasalita. Bakit ngayon? Sigurado, hawak yan sa liig. Bakit? Kung nasabi ito, dahil may wag na lang. Basta, sigurado tayo na may sikreto itong dahilan kung bakit hawak sa liig itong si Bongbong Marcos. sa mga pusakal para lalong gumawa ng masama. Mas lalong gumagawa sila ng masama ng dahil sa iyo. Hinahayaan mo lang kasi eh. Sino ngayon ang tinamaan ng mga pinagsasabi mo? Si Duterte o ikaw? Kasi sa palagay ko, yung mga pinagsasabi mo dyan, si Duterte ang pinaparinigan mo, pinaringgan mo. Si Duterte. Ang tawag sa iyo ay kasabwat. Tumpak! Dahil wala kang ginawang hakbang para mapigilan itong mga pinaggagawa ng pinsan mo dyan sa Kongreso na sila ang gumagawa ng lahat ng mga kabalbalan ngayon sa panahon ngayon. Sa iyo mag-reflect yan. Ikaw ang presidente eh. Tumpak na tumpak talaga. Dahil wala kang ginagawa, ikaw ay kasabwat. Diba? Well, hanggang dito na lang siguro. Mga kabirada, kung may masasabi kayo, comment na lang dyan sa comment section at pag-usapan natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. Maawa naman kayo. Maraming salamat at magandang araw.